What's up guys? Portuguese video. 40D? 42? Okay guys, 40J Ate tuloy ako, nabubulol na. Okay guys, for today's video guys, pag-uusapan natin yung isang comment na hindi ko na matagpuan hanggang ngayon. Maraming beses kasi ako nakatanggap ng comment na binabaliwala ko lang. So, hindi ko alam kung sinusubukan nilang alamin yung kaalaman ko regarding sa pagsisecurity guard. So, minsan hindi ko pinapansin. Ginaganon ko lang o gawa ko video. Pero, na-realize ko na baka talagang hindi alam or gusto na nilang malaman kung anong totoong anong dapat na procedure na gagawin. So, for today's video guys, ay pag-uusapan natin kung ano ang proper ng paghuli ng magnanakaw kung nasa pwesto ka ng security guard. Okay guys? So, tara guys, pag-usapan na natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-uusapan natin guys, ang paano bang tamang paghuli ng magnanakaw? Kasi hindi naman tayo pulis eh. Tapos kadalasan hindi pa natin alam kung, ewan ko, minsan alam ko hindi rin mapag-uusapan sa training yan eh. Basta pinag-uusapan sa training kung anong mga function mo, anong duty mo bilang security guard. Pero pag nandyan na yung action, yung paano hulihin yung magnanakaw, marami tayong mga legality na kumbaga iiwasan din para hindi naman tayo malagay sa alanganin. So bago ang lahat guys, baka magulat kayo na may nagsasalitang security officer, security guard, lalo na yung mga baguhan, mahaba buhok, tapos naka-earrings, nakasando, na parang nakikipag-inuman lang. Baka magulat kayo na paano ito naging kapanipaniwala na maging security officer, security guard, ganito ang forma. Kasi guys, ako po ay matagal na po akong retired sa pag-duty. Okay, retired na po ako. Matagal na ako retired sa duty ko. At excuse me. Nagbabahagi ako ng mga kaalaman ko regarding sa aking pag-duty at sa akin ding na-acquire habang ako nag-duty at nagkaroon ng mga advanced training sa aking mga duty nung panahon na active pa tayo. So kaya ganito, baka magulat kayo ganitong forma. Ngayon, marami po akong ginagawa mga video guys regarding sa pag-duty ng security guard na makadagdag kaalaman sa mga nag-duty pa hanggang ngayon. So dalawin lang ninyo yung channel ko guys, ayan. Tapos pindutin nyo po yung playlist dyan. Playlist, just lalabas na po yan. Ayan, lalabas. At kung gusto nyo po mag-imbestiga regarding sa tinatawag na personalidad ko, may mga makukuha kayong idea sa ibang mga video ko dyan guys. May mga video tayo dyan na pwede nyo explore yung channel ko. Walang bayad dyan guys. Ang pakiusap ko lang na kung may mga patalastas kayo na sasalubong, panoorin nyo ng buo. Para balang araw, makatikim man lang. Kasi hindi pa ako nakatikim sa YouTube. Kasi hindi pa ako nakatikim kahit na kuhan. Kaya sana mapatikim nyo naman ninyo na mapanood nyo yung mga patalastas na masasalubong nyo. Hindi kasi gaano napapanood yung mga video ko guys. Anyway, so punta na tayo sa ating topic, yung paano ba ang proper na paghuli ng magnanakaw pag nasa duty na tayo. Ako guys, hindi ako magaling hindi ako matalino, hindi rin ako superior sa trabaho ko. Ordinary lang po ako. So kung may maraming matalino dyan, magaling at maayos sa kanilang kaalaman, i-share na lang ninyo. At yun sa akin, baka alam nyo na hindi kagandahan sa inyong paningin, huwag nyo na lang kunin. Ang akin lang, sinishare ko lang yung aking mga naranasan at kaalaman sa pag-duty ko. Okay, pahin muna tayo. So una guys, nagdidepende kasi sa sitwasyon ang paghuli ng magnanakaw sa duty ng security guard. Tulad ng sa training namin sa shoplifting. Kasi ako kasi na-assign ako sa isang mall, sa mga mall ng mga OFW. Naranasan kong mag-posting doon, robbing guard at CRS, Civilian Robbing Security. Okay?
So hindi officer, security guard, 'yon. Civilian lang. Kasi dati hindi pa uso ang mga CCTV, kaya ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya ng mga grocery ay nag-deploy sila ng civilian malibang sa mga, kasi yung naka-uniforme kasi madaling iwasan yun ng mga shoplifter, di ba? Mga shoplifter. Ano ba yung shoplifter? Ito yung mga nagnanakaw sa mga mga grocery, no? Mga grocery store. So para hindi mahalata ng mga magnanakaw ay sisibilyan, roving guard. So yun ang dahilan para makapaghuli. Ngayon, paano ba hulihin yan? Pag shoplifter, kahit kumuha sila ng, kunwari, kumuha sila sa loob ng selling area, kukuha sila ng bagay, ilalagyan nila sa mga gilid nila, hindi namin kinukonsider na nakaw pa yun. Kasi bakit? Nasa loob pa ng selling area. Anong selling area? Yung sa tindahan pa, nasa loob ng tindahan pa. So, kahit sinisiksik na nakikita, pero yun ay under monitoring na itatawag na namin yan na be aware sa ganitong may damit at may subject, may Indian na siniksik sa mga gilid niya. So, pag kuwan yun, under monitoring na yun, tapos ang proper procedure nun, hindi talaga namin siya inihuli pag doon sa selling area, yung sa loob ng tindahan. Bakit? Pwede pa siya magagawa ng katwiran eh. Tandaan nyo guys, tayo mga gwardya, pag hindi tayo marunong ilagay ang ating sarili sa legal na paraan, pwede tayong butasan. Anong ibig sabihin butasan? Kasi baka hindi alam ng mga salitang kanto ang butasan. Yung bang pwede kang magawa ng kwento na mali yung mga ginawa mo. So, kung nasa loob ng selling area, hindi mo talaga pwede siyang hulihin kahit nasiniksik niya pa, kahit saan-saan niya isisiksik sa katawan niya, ay under monitoring mo na yan. Tapos ngayon, pag under monitoring na, paglabas ng selling area o yung tindahan, selling area kasi ang tawag doon sa mga mall. Pag natin selling area at nakalabas na sa exit na ha, at dumistansya na siya ng 50 meters, ang ginagawa namin, 50 meters? Mga 15 meters, 1.5, hinaharang na namin agad at sinisimplihan namin ng imbita sa opisina. Ngayon, kung babae, kailangan babae. Kasi kung lalaki ka, tapos babae ang iimbitahan mo, o kaya hawakan mo siya o imbitahan, kasi magpupumiglas yan eh, mamatapang yan eh. Natural, babae ang hawak kasi una-una, baka i-charge ka ng sexual harassment, lalo na kung nahawakan mo yung didi niya, di ba? Nahawakan mo yung mga parting katawan niya, at yung searching. So, hindi mo pwedeng isigaw na magnanakaw ka doon sa area kasi mapapahiya yung tao kahit na magnanakaw yan, at hindi mo alam na may mga shoplifter na sakit nila, klepto ba ang tawag, hindi man mahirap, gusto lang i-challenge yung sarili na ito ba yung makalusot yung diskarte niya, pero sa totoo lang hindi sila mahirap, mayaman. So pag hinandil mo siya ng mali, pwede kang balikan ng pamilya eh. Kasi pakitaan ka lang ng certification na may klepto siya. Kasi ang klepto kasi parang may sakit sa pag-iisip eh. So pagka medyo sakit sa pag-iisip, kailangan ng tinatawag na extend ng pag-intindi or pag-handle. So ganun ang iniwasan natin. So base yun sa training na nadaan namin. So pag imbita mo, dadalhin mo sa inyong opisina. Hindi yung sa harap na maraming tao, i-search mo siya at ipahiya. Kasi bakit? Baka nga naman talagang may pamilya yan at sabihin, magkano lang ba yung nakuha ng anak ko, ng kapatid ko, at ganun yung ipahiya. So, pagpalagay natin ay nag-charge ka ng, ang kadalasan kasi sa mga last shoplifter guys ay 10 times. Kunwari, ang nanakaw mo ay 100. 10 times hindi 1,000. Magbabayad ka dun sa tindahan 1,000. So, madaling bayaran yon. Ang problema, gumawa ka ng maling hakbang, napahiya yung tao. So, pwede kang babalikan ng
tinatawag na libel, no? Kasi libel, o kaya, pinahiya mo siya eh. O so, kuan yung, nakaladkad yung kanilang pangalan na which is kuan. So, alam mo na sa kaso, ang hirap manalo dyan eh, kasi pera-pera ang labanan nga. So, iniiwasan natin ganun mangyayari. So, proper procedure, iharangin, ma'am, excuse me po. Meron lang po kaming i-verify, ma'am, pwede ba tayo sa opisina, ganun. Ngayon, kung magpupumiglas yan, hindi, hahawakan talaga yan. Hahawakan na. Hindi na i-release. At huwag kang gumamit ng posas. Hindi pinapagamit sa amin yung posas. Kasi ang mga security guard, may daladalang posas yung iba eh. So, sa totoo lang, wala naman nilagay dun sa required ng uniforme natin sa belt natin na may posas. Ewan ko ha. Correct me if I'm wrong. Pero yung iba, para lang siguro maganda tingnan, may posas. Pero ang posas, hindi mo basta-basta magagamit yan. Kasi pag once pinusasan mo yung tao, mayroon kang nalalabag na karapatan pang tao dyan pag nagamit mo yung posas. Kaya yung ibang gwardiya, medyo yabang-yabang na siguro, forma-forma, nagdadala ng posas sa kanilang mga kuan, sa kanilang mga uniforme. Pero sa totoo lang, ewan ko lang ha, ang tagal-tagal ko na nag-duty pero hindi naman sinabi na kasama yung posas sa uniforme mo, okay? So nasa inyo lang yun, kung magpuposas kayo, may dala kayong posas, wala nang problema. Pero kailangan knowledgeable kayo sa kung paano nyo gamitin ang posas, okay? So ganun ang shoplifter. Ngayon, di naman tayo dun sa tinatawag na mismo magnanakaw sa kunwari sa area mo, nagnakaw talaga, nanguha ng mga bagay. So baka isipin nyo kailan ko magamitin yung baril pag may magnanakaw. Una, pag bakanting lote, nakabakanting lote kami, may mga harang yan eh. Ang iniiwasan natin sa bakanting lote ay tinatawag na trespasser, yung mga illegal na tinatawag na settlers. So, hindi magnanakaw yon. Ngayon, may sa bakanting lote kasi, may mga tanim-tanim na mga puno yan na mga puno na prutas at lalo na mangga, mga kuan, pinupuntahan ng mga bata yan eh. Ay hindi mo pwedeng barilin yun, guys. May mga officer na nag-uutos na, tirahin nyo na agad, mga ganun. Naniniwala naman yung gwardiya. Bawal yun, bawal pa rin yun. So, ang gagawin na lang natin doon, kunwari bakanting lote tayo, ay yun na nga, paalisin yung mga tao na yon. At ang binabantayan nyo ay bakanting lote, hindi yung puno. Hindi yung puno. So, pwede nyo, lalo na mga bata, bawal sa mga bata, pwede siguro nyo kunin, yung bata, panakot, kunin, turn over sa barangay. Na ito ay nag-trespass sa lupa na binabantayan namin. At, so maliwanag guys na ang trespasser ay nagnanakaw sila ng mga prutas, ay huwag nyo na agad gamitan ng dahas. Yung gagamitin nyo yung firearms nyo. So, kadalasan, kasi may nangyari dyan guys na sa mga balita na pumasok sa lupang pinagbantayan nila at doon na nga, nanguha kasi ng gagamba doon ba? Nanguha ng gagamba. So, ang ginawa ng officer, inutusan agad na, yun na nga, tinumba talaga nila. Hindi ko alam kung anong gagamiting term guys kasi ang YouTube mahigpit eh. So, again, napas lang nila yung nag-trespass at yun na nga, silang lahat ay hinuli, pati yung mga off-duty. Kasi nakalagay dun sa logbook kung sino yung mga naka-duty. Lahat damay-damay yun. So, hindi porket nag-trespass sa lupang, nagnakaw ng mga prutas-prutas dun, ay may karapatan na tayong gamitin yung firearms natin. Hanggat maaari, i-hold yung tao, na i-turn over sa barangay o kaya tumawag ng pulis, i-turn over sa pulis. Ang bata naman, barangay talaga kasi bata, bawal yan sa kuan eh. So hindi nyo pwedeng kaltukan yung bata o kuan, i-hold lang yon siguro. Ngayon, yung kaltok, pasikreto na lang siguro yon, parang pampadala sa bata ba. So sa amin naman, nung nagbantay ako sa lupa ng bakante,
may pumupunta medyo baliw-baliw, nagsasaing doon, parang nagkukuhan siya, tinataboy naman, ang hirap itaboy kasi una-una, may sira nga eh. So, ang hirap itaboy. Kailangan talagang kuhan, magtulong-tulong kayo para maitaboy nyo. Ay, kasi para, kuhan ba, hanggang sa hindi na babalik, no? So, ganun. Ngayon, papasok naman sa area at responsibility mo, yung building, nagnakaw. Nagnakaw talaga, pumasok. Yun talaga, kuhan talaga yun, building, pumasok sila. Ngayon, kung tinatawag na pumasok, nagnakaw. Doon ang panahon na i-kuhan mo, i-establish mo, kunwari, dalawa sila, tatlo, pumasok para magnakaw. O kaya, may kinuha silang gamit. Nalusutan ka, nakumuha sila ng gamit. So, overpower ka na kasi tatlo sila, o kaya dalawa. At, hinol mo sila. Ang proper kasi niyan, i-kuhan mo, tinatawag na tawag dyan, warning shot ka. Mag-warning shot ka bago mo, tigil! Ganon. So, in case na hindi tumigil, tumakbo sila lalo kasi kuhan. At wala namang binitbit. Walang binitbit ba na iniwan nila yung gamit. Ang advice talaga sa amin dyan, hindi na namin habulin. At least may idea ka na, kuhan yun, may idea ka na pinapasok kayo sa area mo. Ngayon, baka isipin nyo na pag ganung sistema ay baril agad, tirahin mo agad ng baril. Mali yun. Kasi kahit nasabihin mong nabaril mo siya sa loob ng area mo, under investigation pa rin yun ng pulis. Okay, kailan ba natin pwedeng gamitin yung baril pagka nandyan na yung magnanakaw? Una-una, may dala silang kutsilyo at sumugod sa'yo. Hanggat maaari, ang pagbaril mo ay hindi sa katawan, sa hita. Kasi kutsilyo dala niya eh. Kutsilyo dala niya at may distansya kayo. So, bago siya makalapit, para makasakit sa'yo, siyempre lalapit mo na sa'yo. So, talagang gagamitin mo na yung firearms at barilin mo yung paa niya. Dalawa sila, di ba? Posible namang makalakad pa yun kung dalawa. Ngayon, kung talagang malapitan, biglang suguran, tulad ng mga nangyayari sa mga TV, ay talagang sabayan na yun, guys, sabayan na yun. So, makikita naman sa investigasyon yun eh. Makikita yun na nandun yun yung threat sa sarili mo, kaya mo nagamit yung firearms mo. Kasi, lalo na yung mga, tulad nung sa balita na hinold up yung kanyang binantayan at ang lakas ng loob ng gwardiya, security guard, at nakipagsabayan siya sa 5. So, ang lakas ng loob. Kasi, kadalasan, ako yun, baka humiwalay na yung kakaluluwa ko sa kasakaba. Kasi nga, hindi ako sanay sa ganun eh. Hindi ako nakapagkuha ng ganun ka-live. So, yung tao na nasa balita, na nakipagsabayan sa 5 kuhan, nataranta pa nga yung mga kuhan eh, yung mga hold-upper mismo eh. Diba? So, ganun, nasa inyo lang. Pero kung namang naunahan ka na ng mga magnanakaw at pinadapa ka, huwag mo na i-try na lumaban. Try mo na, ang gagawin mo na lang ay pansinin mo yung mga salita nila, kung tunog Ilocano ba, tunog Bisaya, o tunog Muslim yung salita nila, at mga build ng katawan, malaki, maliit, payat, taba, ganon. So, yun lang ang kukunin mo at hindi ka na mag-resist na lumaban kasi lalo na kung outnumber ka. So, ganun guys. So, kung may magnanakaw sa area mo na pumasok, dinala yung gamit mo, tumakbo, dala-dala yung gamit mo, hindi mo pwedeng barilin yun agad. Ang una mong opsyon talaga ay sa paa lang. Kasi hindi nga tayo authorized, guys. Hindi tayo authorized. Civilian tayo na binigyan ng baril para... Kaya kailangan
responsible ka na gamitin yung iyong firearms. Kasi siguro ganun ang iniisip na nag-comment na pag may magnanakaw, barilin ko ba agad? Hindi ho. At saka yung posas, huwag nating tinatawag na basta gamitin lalo kung bata. Bata yung nagnakaw, tapos pinusasan mo at kinaladkad mo pa, may kaso ka rin guys, at child abuse yun. Child abuse yun. So, hindi siya proper na kuhan mo, iposas mo. Siguro i-hold mo, marami naman kayo marami kang kasama. So, i-hold mo na lang at i-turn over sa barangay. Kasi ang barangay may tinatawag na DSWD yan. Diyan tayo walang laban sa mga bata. No? So, kailangan i-handle natin ng tama. Okay guys? So kung kayo ay naisip nyo na gagamitin agad ninyo yung firearms nyo dahil magnanakaw, ay hindi po siya advisable sa mga training na gumamit ng baril para gamitin dahil magnanakaw. Hindi ho. May karapatan pa rin tayong sinusunod, yung pinapangalagaan sa sitwasyon. Kaya kailangan, ginamit mo yung baril mo kung sumugod at outnumber ka at na-threat na sa buhay mo. So, okay guys, naintindihan nyo na kung paano mag-deal ng mga trespasser at saka magnanakaw. No, magnanakaw. Kasi baka inisip nyo pagka may pumasok dyan sa area nyo at magnanakaw nga siya, ay agad-agad yung kalibitin yung inyong baril para lang mahuli. I don't think so na tama yun na paraan para sinasabi nyo hero kayo o bida kayo doon sa sitwasyon dahil nakahuli kayo magnanakaw. Lalo na kung gaano kabigat yung ninakaw niya. Baka naman tulad yan sa mga construction, naka-duty din ako sa construction Sa construction, ang ninanakaw dyan ay mga bakal. Mga bakal na mga putol-putol na bakal, ninanakaw ng mga bata yan Tapos, kaya may gwardya. Tapos, yun, di ba? Baka may magnakaw sa inyo. Ang kukulit ng mga bata kahit nakabakot yan, inaakyat pa rin nila yan. Kasi, alam nila, gwardya lang naman ang gwardya. Tsaka ang bata kasi alam nila na hindi sila basta agad-agad na kinukulong Kasi may, may batas para sa kanila. Tapos, ang gwardya, kaya nga naman nandyan yung gwardya is to anticipate. Hindi para magtulog-tulog ka dyan sa tabi. Ang mga magnanakaw, tumitira yan madaling araw. So, ikaw tutulog-tulog ka. Ubus talaga yung bakal mo dyan sa paligid kung nasa construction site ka. Okay? At doon sa baril naman, nakawan ka ng baril, agawan ka ng baril, yan, that's the time na siguro magamit mo na yung baril mo kasi inagawan ka na Agawan lalo kung nakatulog ka tapos bigla kang inagawan. Doon, pwede na nating isabi na self-defense yung nangyari kasi inagawan ka na ng baril. Okay guys? So, naintindihan na natin na hindi tayo basta-basta gagamit ng dahas pag porket magnanakaw yung encounter mo na kunwari nagnakaw din sa area mo ay isipin mo agad, criminal na siya agad at pwede mo na siyang gamitan ng baril. Hindi pwede yun. Kailangan marunong kang ilagay ang sarili mo na kaya ka gumamit ng baril dahil sa threat ng buhay o kalagayan mo o kaya sa mga empleyadong nandun sa paligid. Tulad ng yung pumasok sa area, yung nangyari sa amin, pumasok sa area, dating gwardiya, dating security guard, pumasok sa area at nagnakaw doon sa loob ng mga empleyado at ng baril sa mga kasama. Okay? So, ang nangyari naghabulan kami at nasukol namin yung kasama namin dati na nagtago doon sa lamesa. Di ba? Ganun lang. Sinukol lang namin. Pre, anong nangyari sa'yo? Ba't ginawa mo yan? Alam mo namang may mga pamilya kami, ganun. So, nahuli siya. Pinaupo lang namin. Tapos, hinintay namin yung police, tinurn over namin. So, ang police na ang nagbigay ng assessment sa naging galaw niya. Kasi ganito yan guys pagdating sa police, ay assist ng police yan. Ang nanakawan, empleyado.
Nagsisigaw ngayon ng empleyado, nanako, kinuha yung bag ko. So, na-recover yung bag niya. Na-recover yung bag niya. Ngayon, si magnanakaw, hindi dinimanda ng may-ari ng bag. Kasi bakit? Naawa siya. Naawa siya ba? Makataong gawain, naawa siya. Ang problema, binugbog nyo. Binugbog nyo yung magnanakaw. Nagkaroon siya ng pinsala sa katawan. So, serious physical injury yun. Sinong involved nun? Kayo mga security guard. So, yung kaso ng magnanakaw, yung ninakawan niya empleyado na bag, na laman ng pera, hindi na siya dinimanda ng empleyado, linaawa siya. Ngayon, ikaw security guard, dahil hindi ka marunong humawak ng magnanakaw, ang ginawa mo, binugbog niyo yung magnanakaw dahil nagnakaw nga, at nagkaroon ng physical, ng injury sa katawan, at malalalala, ikabalda niya pa, pwedeng bumalik yung pamilya na demanda ang mga security guard. Di ba? Kaya kailangan marunong ka sa legal process. Kasi kung tira ka lang ng tira dahil ang gusto mo action, lalo na yung mga bata-batang security guard at nag-aaral ng karate, boxing, gustong-gusto nila yan eh. Dahil gusto nila itry yung sarili nilang kakayahan. Pero hindi tama yon. So, kaya nga ang mga pulis, pag sinabing ang mananakaw, tinunover na sa pulis, hindi na pwedeng hindi na pwedeng banata ng mga tao yon pag nahawak na yung pulis. Kasi bakit? Haharapin niya na yung kaso niya. Haharapin na ng magnanakaw yon. Haharapin niya na doon sa korte yon. At siya nang balang dumipensa sa ginawa niya. Di ba? Hindi yung ginawa mo, nilagay mo yung bata sa kamay mo, binugbog mo dahil magnanakaw. Lalo na kung nagnakaw yung, kunwari may nagnakaw, ninakaw niya pagkain pala, din nagutom. Dahil magnanakaw, binugbog mo. O ngayon, na-justify ng pulis na, sir, kaya ako nanguha ng pagkain kasi talagang gutom na ako eh. Pero yung ginawa mo sa magnanakaw, baka ginamitan mo pa ng baril, ay patay tayo guys. Okay? So I hope na naintindihan nyo na ang pag-handle ng magnanakaw sa area natin ay hindi natin pwedeng gamitan agad ng dahas o masyadong kuha na sitwasyon. At especially, yung paggamit ng mga posas na yung mga medyo may kayabangan ng security guard na may daladalang posas ay piling nila pulis sila, ay maging kuy daw kayo dyan kasi ang paggamit ng posas ay may tinatawag na proper usage yan. Napusas ka ng posas dyan, pinusas mo ay bata, child abuse na yun guys. So guys, I hope na maliwanag sa inyo guys. Kung maliwanag, makahingi ako ng like. Pero kung malabo, naguluhan kayo, gulo mo naman kausap o kaya nagawa ng video, dislike nyo yung video guys. Ayan naman, pipindutin lang naman ninyo guys eh. Pindutin lang ninyo. Okay guys? So, I hope na yung hindi pa subscriber, ma-subscribe. Tapos, ating notification bell natin. Huwag kalimutan. At sa sunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.